Magandang araw po. Magandang araw po, Father. Pakigreet nyo naman po ang iyong mga katabi. Hosanna! Hosanna! Palakpakan po natin ang Panginoon. Paano po kaya kung ang isang sakuna ay siya palang nakatakdang landas mo? Paano kaya kung ang inaakala mong trahedya ay bahagi pala ng plano ng Diyos para sa iyo? Paano kaya kung ang inaakala mong pagkasira ng buhay mo ay siya palang direksyon na nilaan ng Diyos para sa iyo? Meron pong isang tao, ang pangalan niya ay si John Newton. Pinanganak daw po siya sa England noong mga 1700s. Hindi po banal na tao si John. Bata pa lang po siya, maaga nang namatay yung kanyang ina. Kaya tumanda po itong si John na walang nagtuturo, gumagabay sa kanya, naging mainitin ang kanyang ulo. Palagi siyang nakikipag-away, naging napakapasaway niya. Hindi daw po naniwala sa Diyos si John. At madalas pinagtatawanan po niya yung mga tao na may pananampalataya. Naging sailor o tripulante po si John. At dito po naging mas malala ang kanyang pag-uugali. Naging palamura siya, gabi-gabi naglalasing, pag may pera nakikipagsugalan. At minsan dahil po sa tigas ng ulo niya, pati po ang kanyang ama sumuko na sa kanya. Nasangkot po si John ang unang panahon sa slave trading. Nagbebenta po sila ng mga tao, mga lalaki, babae, pati po mga maliliit na bata. Hindi po niya tinuturing na mga tao ito. Para sa kanya, ang mga alipin ay mga kagamitan na pwede mong ibenta at pagkakitaan. Pero nung nag-23 years old daw po si John Newton, habang sila po ay nasa gitna ng dagat, tinamaan daw po sila ng isang napakalakas na bagyo. Nagising daw po si John sa malakas na langit-ngit ng mga kahoy. Para bang nawawasak ang kanilang sinasakyan. Dali-dali daw pong umakyat si John sa barko, pero bigla daw po siyang tinulak ng malakas na hangin. At bigla daw po siyang bumagsak sa ilalim ng barko, kasama niya yung mga ibang alipin na takot na takot. Sinubukan po niyang muling umakyat, pero pagkaahon niya, nakita niyang isa sa mga kasamahan niya na tinangay ng malakas na alon. Ito po ay hindi na niya nakita muli. Dahil wala pong ibang makapagmaneho sa barko, inutos po ng kapitan na si John mismo ay itali sa manibela. Ilang oras daw po siyang binabayo ng malakas na alon. Nakatayo siya roon, basang-basa, wala siyang magawa at nakaharap sa kamatayan. At doon sa gitna ng kanyang paghihirap, parang nabasag na biyak ang kanyang puso. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili, wala akong kontrol, wala akong magawa. Hindi ko hawak ang lahat. At sa unang pagkakataon ng kanyang buhay, siya'y napadasal, siya'y tumawag sa Diyos. At nasabi na lang niya, Panginoon, maawa ka. Lord, have mercy on me, a wretch like me. Hindi po mahabang dasal, pero totoo. Hindi magagandang salita, pero galing sa puso. At para pong isang himala, huminto ang bagyo, naligtas ang barko at nabuhay siya. Pero higit sa lahat, nung araw na yon, nabuhay ang kanyang kaluluwa. Mula po noon, nagsimula ng magdasal si John. Nagbabasa daw po siya ng Biblia araw-araw. Iniwan niya ang kasalanan at nilabanan daw po niya ang slavery, ang pagbebenta ng mga tao. Naging ministro daw po si John ng Diyos. At isang araw, naalala po ni John Newton yung kanyang karanasan sa dagat. Kaya siya po ay nag-compose, gumawa siya ng isang napakagandang himno o kanta. At ngayon kahit saan ka pumunta, sa lahat ng dako ng mundo, maririnig mong awitin na ito. Ang pamagat po ng kanta na kinumpose ni John ay Amazing Grace. At sabi po ng lyrics, ang Amazing Grace, if you try to reflect on it, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. I was blind, but now I can see. Mga kapatid, lahat po tayo, kamukha natin si John Newton. Lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo, di tayo perpekto. Lahat tayo may pagkukulang. Madalas, nasasaktan natin ang mga tao minamahal natin. Di po ba? Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos. Dahil sa kanyang kamanghang-manghang biyaya, na kahit na napakarami nating atrasyo sa kanya, na kahit na dami natin mga pagkukulang, dami natin mga kasalanan sa ibang tao, minamahal pa rin tayo ng Diyos. Pinapatawad tayo ng Panginoon paulit-ulit. Mga kapatid, ang linggong paparating na ito ay tinatawag nating mga mahal na araw. Ito po ay umpisa ng ating amazing grace. Harinawa, maalaala po natin, bago ang tagumpay
dadaan muna tayo sa trahedya. Bago ang kaligtasan, daraan muna tayo sa mga sakuna ng buhay. Bago nating matanggap ang amazing grace, kailangan muna nating dumaan, harapin ang mga mababagsik na bagyo. At kahit na tayo sumisigaw, malakas, masaya ng husana, hahantong pa rin tayo sa krus. Ang mga palaspas na ating binawagayway ay uuwi pa rin sa pagkapako. Ang pagpupuri natin sa Diyos ay may kalakip pa rin pagdurusa. Ang tagumpay ng linggo ng palaspas, dadaan muna sa katahimikan, sa sugat, sa kamatayan ng Biyernes Santo. Pero bakit ba pinapayagan ng Diyos na tayo'y mahirapan? Hindi ba pwedeng maging madali na lang ang buhay? Hindi ba pwedeng puro masaya na lang ang buhay? Hindi ba pwedeng wala na lang problema ang buhay? Bakit kailangan pa ng sakit? Bakit hindi pwedeng panay na lang tagumpay? Ito po ang sagot. Dahil gusto ng Diyos na tayo ay maging kamukha ng kanyang anak si Jesus. Kung hindi tayo dadaan sa pinagdaanan ni Jesus, hindi tayo magiging kamukha ni Jesus. God wants us to become like His Son, Jesus. That is why we have to experience what Jesus have experienced. May mga tagpo na mag-isa si Jesus. Habang siya ay nakakulong, mag-isa sa kadiliman, hinihintay niya ang kanyang kahatulan, ang kanyang pagkapako sa Kalbaryo. May mga pagkakataon na iniwan siya ng kanyang mga alagad, ng mga mismo mga taong pinagkatiwalaan niya. May mga oras na kung saan hindi rin naintindihan ng ating Panginoon kahit na ulit-ulit siyang nagpapaliwanag sa kanila. May mga sandali na pinagbintangan siya ng mga hindi totoo. Pinagtawanan ng ating Panginoon, sinaktan at pinabayaan. At oo, meron din mga oras na ramdam niya ang bigat ng buong mundo. Doon sa hardin ng Gethsemane, sinabi niya, anong kanyang panalangin? Ama, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit na si Jesus, Diyos na totoo, taong totoo, naramdaman niya ang hapdi at bigat ng pagdurusa. Kaya kung hinayaan ng Diyos na mismong sariling anak niya, dumaan sa hirap at pagdurusa. Sa tingin niya po ba, hindi rin niya tayo pababayaan na dumaan din sa hirap ng ating mga buhay? Oo, hahayaan niya tayo na masaktan. Pero, hinahayaan tayo ng Diyos sa gitna ng mga hirap, hindi dahil ayaw niya tayo, hindi dahil pinaparusahan niya tayo, hindi dahil kinalimutan niya tayo, kundi dahil may ginagawa siya sa atin. Habang tayo ay nasasaktan, may hinuhubog siya. Habang tayo ay umiiyak, may nililinis siya. Habang tayo ay nahihirapan, may pinatitibay siya. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, mas mahalaga sa Diyos ang matatag mong pagkatao kaysa sa panandaliang aliw mo. In other words, for God, He is more interested in your strong character than in your comfort. Mas mahalaga sa Diyos ang kabanalan ng iyong kaluluwa kaysa sa pansamantalang saya mo. Mas mahalaga sa Kanya na ikaw ay maging banal at mabuti kaysa sa ikaw ay maging komportable lang. Dahil posible naman po, maginhawa nga ang buhay mo, pero mahina ang loob mo. Maaring marami kang pera ngayon, pero wala kang pananampalataya. Komportable ka, pero napakasama naman ng ugali mo. Mukha kang masaya sa labas, nakangiti ka, pero marupok ang iyong loob. Kaya minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa mga unos ng buhay. Dahil ang bagyo ang magtuturo sa iyo na magdasal. Ang iyong sakit magtuturo sa iyo na magtiwala. Ang pagkawala ang magtuturo sa iyo na mas lalo pang kumapit sa Kanya. At ang krus ang magtuturo sa atin na magmahal hanggang sa wakas. Pero pong isang napakagandang kwento tukol po sa 4 na magkakaibigan. Sa kanila pong paglalakad, sa pag-hiking po nila, hindi po nila inaasahan na sila po ay dadatnan ng blizzard. Bumuhos po ang malakas na ulan ng yelo. At sa bawat hakbang nila, itong magkakaibigan, pataas na po ng pataas ang niebe. Tinatakpan na ang kanilang mga paa hanggang kalahati na po ng kanilang katawan ng yelo. Giniginaw, wala silang makita sa daan. Isa po sa mga magkakaibigan, ang napagod, bumagsak, hinimatay. Sinubukan po siyang buhatin ng isa sa kanila. Pero yung dalawa, magkakaibigan, sinabihan siya, pabayaan mo na, iwanan mo na siya, pabigat lang siya, baka tayo pang mamatay. Pero ayaw po siyang pabayaan nitong lalaki. Kasi mahal niya, kaibigan niya ito eh. Pero sabi ng dalawa, kung titigil kami, mamamatay kami sa lamig. Kaya sila po yung nagmadali, iniwanan itong dalawa. Ito pong naiwan, binuhat niya ang kanyang kaibigan, pinasa niya sa kanyang likod. At paunti-unti, naglalakad sa gitna ng malakas na hangin, malakas na buhos
ng yelo. Hirap na hirap siya. Dumaan sila pataas ng burol, bumaba sila, nagpaikot-ikot ng daan, halos sila po ay maligaw na. Hanggang nabigla po itong lalaki dahil sa gitna ng daan, may nakita siyang dalawang katawan. Ito ang katawan ng dalawang kaibigan na hindi nakapagbigay ng oras, na hindi tumulong dun sa kaibigan nilang nahimatay. Matigas na po ang katawan nitong dalawa, namatay sila sa lamig. Pero, ang tanong, bakit yung nagbubuhat siyang nabuhay? Bakit yung tumulong siyang nakapag-survive? Ito po ay dahil yung katawan ng kanyang kaibigan na nahimatay ang nagpainit sa kanyang katawan habang binubuhat niya ito. Kapatid, papasok na po tayo sa isang panahon, ang mahal na araw na kung saan gagamitin ng Diyos ang mabigat mong pagsubok bilang iyong pagpapala. Ano man ang iyong problema ngayon, cancer ka, dadialysis ka, may sakit ka sa bato, nag-aaway kayo ng iyong asawa, nagkakiwalay na kayo, di na kayo nag-uusap, matigas ang ulo ng iyong anak, malis siya, hindi ka kinakausap, depressed ka ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin sa iyong buhay, nasira ang iyong mga plano at panaginip, o maaaring napakarami mong utang, hindi mo alam kung paano mo babayaran ang mga yan. Lahat ng ito, mga kapatid, ay sangkap para buhayin ka ng Diyos. Kung lahat ng iyong problema ay sangkap para pagpalain ka ng Diyos. Trust God will turn your burden into your blessing. Trust God. He will use your problem to actually save your life. Amen? Kaya ngayon pong Palm Sunday, habang hawak-hawak natin ang ating mga palasmas, huwag po nating kalimutan, samahan natin ang Panginoon sa kanyang hirap, sa kanyang pagdurusa. Dahil tayo din naman ang makikinabang dito. Kung kasama natin siya sa krus, makakasama din natin siya sa muling pagkabuhay. Kung kasama natin siya sa ating mga sugat, makakasama din natin siya sa ating mga paghilo, sa ating mga biyaya. Kung kasama natin siya sa dilim, makikita din natin ang liwanag. Kaya mga kapatid, kung gusto mo ng amazing grace, huwag mong tatakasan ang iyong mga krus, ang iyong mga problema, ang mga bagyo mo sa buhay. Habang tayo ay masayang sumisigaw ng Hosanna, naway tayo'y manalig at manampalataya sa Diyos. Darating din ng araw, magiging maayos din ang lahat, magbabagong iyong sitwasyon, at magiging mabuti din ang iyong karanasan sa tulong at sa awa ng Diyos. Amen.